Hindi nga ako nakapagpan dito. Ilang taon na po kayong nag-aalaga po ng baboy? Since 2017, somewhat like that. Matagal na rin po pala. Tagal na, 10 years na. Kayo lang po yung nag-aalaga po dito, nag-manage po? Ay, hindi. Dati yung asawa ko, tapos may tauhan kami dito. Kasi ako, kaya naipundar namin to, nasa abroad ako. Ay, nag-abroad po kayo? So, dati po Almost kayo 10 years ako. So, na-experience nyo na pong matamaan po dito ng sakit yung mga baboy nyo po? Oo daw, yung asawa ko, dati may inahin kami dito yung simula, 5, Lima po. ASF. Opo. Tapos yung iba, yung ewan ko kung may patining silang kwan. Pero more on, 2 yata o 3 sa 5. 2 or 3 ang kwan na ASF. ASF po. Nagbebenta rin po kayo ng mga baboy po? May mga fattening po kayo? Patining lang. Fattening lang po lahat. Kasi yung napoproduce namin noon, parang kami na rin nag-aalaga. Mayroon po bang pangalan yung baboy niyo po? Ay, kami dito. Since nagkuhan ako dito, nagbabakasyon din ako, wala nang silang pinapangalan. Nameless. Narinig ko na rin yan kikita ko sa mga feed sa reel sa Facebook. May mga pangalan sila, pero dito din. Parang ang kwan dito, 1, 2, 3 lang. Di ba tayo nagkakan po kayo, nag-breed din po kayo ng mga baboy? Ano-ano po yung mga katangian ng pagpili nyo ng isang breeder na baboy po? Para mapagod. Breeder yung gagawing inahin. Kasi yung una nun, parang kinuha rin namin sa ibang kwan baboyan. Pero patining lang siya. Pero sabi niya, galing kay kwan ito, parang kay Richmond, ganun sa mga medyo maayos na kwan. Oo. Galing sa kanya yun. Kaya kumuha kami doon. Pero as the price of live weight, hindi siya talaga yung talagang may mga F1, di ba? Opo. F1, mga pang-kwan talaga, inahinin. Tinitingnan lang namin yung yung mga karakteristik na pwedeng gawing inahin. So, ibig sabihin po tayo nagkakan po kayo, nagpaparami rin po kayo dito ng mga... Oo, pero yung napoproduce namin, hindi namin binebenta. Dito na rin namin inaalagaan. ano pong uri ng Yung sa breeding. pagpaparami? Depende sa availability pero pag available ang bulog, kasi sa experience namin, maganda ang bulog. Pero mas karamihan po kasi ngayon tayo AI po. AI. Kasi yun, protection sa mga sakit. Paano nyo pong nalalaman tayo na handa na pong i-breed yung isang inahin tayo? Sa experience ko, pag sa natutunan ko na rin, kasi may na tayo, Facebook, YouTube, tapos yung mga pumupuntang mga technician, pag yung in-heat na talaga siya. Yung kasi normally dito may pang-spray kami yung bore odorant. Nalalaman namin yung pag ini-spray namin tapos para minamasahe na bandang rear part sa likuran, yung hindi siya gumagalaw, tapos yung yun pagka-sprayan talagang turo yung yung tenga niya. Yun na talaga yung parang peak ng in-heat niya. Tayo, paano po nyo nalalaman na paano nyo po maiiwasan yung pagka-inbreeding ng isang inahin tayo? Kumbaga po maalisan ganun, paano po maiiwasan yung yun ang din. Ang pag-iwas na lang namin dito, yung sa AI pa lang, hindi tinitingnan rin namin ginagawa ng kanyang sanitation. Di ba? Hinuhugasan, tapos yung gagamitin nila pag AI, gagamitin nila sanitize naman yun kasi protected naman siya ng
plastic, ganun. Tapos sila naka-gloves, tapos lilinisan mo na. And after AI, then thorough cleaning. Then, tayo, gaano po kadalas ninyo ipinapabreed yung isa nyo pong inahin dito tayo? Gaano po kadalas? Normally, yan, twice a year. Twice a year. Twice a year, kung walang problema. Pero po ano po yung pinaka nire-recommend nyo po na magandang kwan para kung ilang beses po i-breed ang isang inahin tayo? Siyempre, matagal na rin po kayo Twice. twice talaga. Twice para masulit mo yung iba nga pag hindi nakakuha, akala ko gano'n. Nga po. Then, tayo nagre-record din po ba kayo kapag nagpapa-breed po kayo ng Oo. isang inahin? Kailangan po talaga yung Oo. Kung ano yung pinakain, tapos ilang days na. Kasi yung pag AI ngayon, meron na sila yung may sticker sila. Sa sinasaksak nila, nilalagay na rin nila sa sticker anong date, anong breed. Ganon, kung landrace or burok o pet rate. Nakalagay na rin doon. Yung sa amin na ipapakain tapos yung turok. Yung vitamins, gano'n. Para kung din, ilang days, pero normally sa akin, pag days kasi, 100 days, almost 4 months, di ba? Doon ko na lang nilalagay muna sa sa calendar. Kung kailan na breed, kailan na AI. Pero po, meron po talaga kayong record book po. Lang, yung mga notebook lang. Sa sa inahin, pati sa sa patining kasi yung practice namin dito sinusundan ko muna. Do may mga ibang practice na ganto, ganon yan, ilan ipapakain nila. Bali all in all po, gano'n po karami yung biik yun? Biik na napuproduce ng isang ng isang Yung inahin. ngayon po, currently po, dito po Ay, sa currently, ilan? yung dalawang inahin ko na nanganak, yung nauna, 11 siya. 11, kaya lang namatay yung isa, parang may problema yata sa isip, ganun, sa utak, ganun. Kasi isang araw lang, parang nanigas yung katawan na. Pero mataba naman siya. Hindi pa inabot 24 hours, namatay na. Nung tinanong namin, baka may problema talaga kasi sumususo, 1 day lang. Kaya 10 lang yung naiwan. Tapos sa pangalawa naman, 9. Pero on average po, since matagal na po kayo din ng inahin, ilan po usually yung biik na Average napoproduce? na. That one, 10. 10 average. 10 pong. Kasi meron ding 6. Ganon. Meron ding 14. depende po sa Yung dalawang inahin na yan nung kasi akong nandito. Yung yung nanganak ng 11, 6 lang siya nung first parity. Tapos yung pangalawa, 14 naman siya nung first parity. Ngayon bumaba, 9 na lang. Wala namang namatay. Wala namang yung sabi lang parbo, yung maliliit na sa placenta paglabas. Wala naman. Kaya siguro depende nung breed yun. Ano pong feeding system po yung ginagamit niyo po sa niyo po? Sa Nabuyan niyo po? inahin or patining? Sa inahin po. Sa inahin dito kasi may patining ako sa inahin. Ang ginagawa 3 times a day, breakfast, lunch, saka ay parang adbibiton po ganun. hindi naman. Yung lang kasi 'di ba ako sinusundan ko yung feeding guide ng mga mga supplier ng feeds, diba? May mga paraphernalia sila, brochure. Mga anong oras po kaya usually? Yung sa umaga, ang pakain namin 6 to 7. Sa tanghali naman 11 to 12. Tapos sa hapon 4 to 5 ganun onwards. Ano Basta pong 4. klaseng feeds po yung binibigay niyo po sa kanila?
nung nag-alaga kami dito na kuan, almost 1 year na yung hanggang ngayon. Currently, Pigrolac yung pinapakain namin. Pero previously, na-try din namin Sanjin. May mga sinasama po kayo dun sa pagpapakain po sa kanila ng feeds po. Na-try namin once kasi dito may mga yan, asola. Pinakain ko yan. Nilagyan kasi noon, dami yan, puno, yung malaki. Kaya binigyan ko rin ng yung mga ka-starter or grower stage na pinapakain namin feeds. Hinahaluan namin ng ganyan tapos nilalagyan ko ng ano na yung tawag sa kwan, yung byproducts ng kwan, ng tubo, yung matamis, kulay itim, ano? Molasses. Molasses. Yun, hinahaluan na molasses around 2 to 3 spoon. Nabango po kasi masyado yung pag nasobrahan. Matamis. Pero kung naman na yun, ang kakain dun, 8 to 10 heads naman na. Pero yung nilalagyan kasi namin, nasa 20 liters na kuwan. Eh, nahalo namin yung asola, feeds. Kasi wet feeding talaga ang kuwan na nahalo na molasses. Yun lang naman ang kuwan na papakain namin sa patining. Pero sa inahin, nakita ko kasi sa YouTube, kinaya ko lang yung malapit na siyang kuwan, manganak gano'n. Binibigyan ko ng kangkong pampalambot ng kuwan ng kain nila para hindi siya mahirapan pag nanganak. Gaano po kadaming feeds po yung binibigay nyo per baboy po? Patining, Fattening and inahin po. depende sa stage nila, pero sa inahin ang pinapakain ko pag kuwan, halimbawa sa during gestation na yung developer, pagbuntis na ganon. Ang practice ko dito yung hindi kasama yung AI after 2 to 3 days ganon, normal na feeding na. 2.2 hanggang 2.5 hanggang 80 to 90 days. Tapos pag nagdadagdag ako konti hanggang 110 days, tapos babawasan ko na yan hanggang manganak kasi baka mahirapang manganak. Binabago nyo po ba yung binibigay nyo pong feeds sa mga baboy? Depende po sa edad po nila. Oo. Kasi 'di ba sabi ko nga may mga brochure na sinusan. Pero ang dito sa practice ko, pag mas mataas kaysa yung nandun sa brochure. Kasi tinitingnan ko kung kaya nilang kainin. Tapos yung baboy during nasa starter stage or grower stage, kung hindi lalambot yung nila, kain nila. Kasi pag nagdagdag nga ako, lumambot yung kain nila, it means hindi maganda pagka-digest. So, ibabalik ko sa dati. Unti-untiin ko. Pag kaya na nila, halimbawa, ang ginawa per day ko is 4 na pan na lagayan, ganon. Gusto kong dagdagan kasi nauubos naman nila. Gagawin kong 5. Pag na lumabot yung tain nila, ibabalik ko sa 4, tapos ina-alternate ko na lang 4, 5, 4, 5 ganun. Hanggang umayos yung tain nila. Yun po. Ano po kayang vaccination program po ang sinusunod? Meron din tayo dyan sa yung mga brochure pag inahin sa mga piglets, meron yung mga iron ganun, 3, 14 ganun. Sa naman sa vitamins in between iron, tapos sa before walay ganun. Tapos sa pag nagwawalay ako 28 to 30 kasi ako nagwawalay na after walay pwede na akong mag-deworm ng purga around sabi ko 30 to 35 days pwedeng mag-deworm doon.
Ano pong kagamot po yung ginagamit niyo po sa deworming? Deworming, na-try ko rin yung dalawang klase yung ginagamit ko dito eh. Pag medyo maliliit pa lang sila, yung Dectomax. Pero pag medyo malalaki na kuan yung Ivermectin. Binibigyan niyo po ba sila ng vitamins? Paano pong klaseng vitamins o supplements po yung binibigyan? Dito, B-complex lang. B-complex. Sa mga kuan. Sa piglets hanggang patin. B-complex, pero may mga iba't ibang brand kasi yan. Since madalas po nagkakaroon ng sakit po yung mga baboy, paano niyo po napipigilan? Ang practice ko dito, kaya meron akong first sineseparate ko muna. Kasi pag kuan dito, hanggat maaari yung pag nakikita ko yung halimbawa yung sa cuffing, pag bumahin pa lang, hindi nilalagyan ko na ng mark. Inamarkan ko siya. Tapos obserbahan ko muna. Baka mamaya yung sa pagkain lang kasi sila halukay kahit sa pan baka nagkaroon ng problema sa ilong niya. Hanggang 2 to 3 days gano'n. Pag talaga may problema, separate ko na siya. Tapos tuturukan ko na. Pero pag may nakita ako sa mga kasama niya na nagganon din, tuturukan ko na silang lahat. Sino naman po yung tinatawagan o hinihingan niyo po ng tulong pag may sakit po yung baboy? Dito, si Mrs. mga kakilala rin siya, pero most on sa technician ng feeds namin, si Jun. Siya ang kuhan ng Pigrolacay, si Jun De Ramos. Pag kuhan naman kasi noon nagsubok din kami, may kakilala kasi si kuhan ibang technician, kung hindi available si John. Nagtatanong lang siya, okay, pag kuhan, free time na baka on the way, pinupunta na yun. So, paano niyo po sinusubaybayan yung paglaki po, yung performance po ng mga baboy? Dito kasi pag kuhan, nung minomonitor ko yan, lagi, hindi naman ako once in a while, ganun, pinupuntahan ko para makita ko yung lalo na pag may sineperate ako na kung may problema, pinupunta na, nakikita ko na rin sila lahat. Monitoring. Regular niyo rin po kung tinitimbang yung baboy? Hindi ako nagtitimbang sa kwan lang, sa biik. Kasi sa natutunan ko at nalaman ko rin sa YouTube, Facebook, tinitimbang nila kasi doon daw nakadepende kung lalaki na, kung maayos yung baboy. Kung talaga yung maliit na siya, hindi na siya magkukan yung mga average weight pag sa live weight. Talagang hirap na siyang makahabol kung talaga yung maliliit na piglets. Di ba kayo nagtitimbang po kayo ng bake? Ano po yung pinaka best na average po ng isang bake, or na pan po yung maabot po niya yung live weight niya kung timbang tayo? Ano po yung pinaka best na average na? Nasa yung kuwang ko, nasa 5 to 7. Big po, yung big po. Ano po yun? Paano niyo po nalalaman kung maayos po yung paglaki ng baboy? Nakikita ko naman na mabibilog talaga sila, tapos malakas silang kumain. Ano po yung Bago tinitignan iwalay. niyo para malaman kung maganda po yung performance ng baboy? Yung mga tinitignan niyo po? Yung mga sign daw po tayo na maganda po yung performance ng isang baboy. From yung From big. walay. Sa big talagang malakas lumede kung lalo na pag yung isang batch lang, hindi kailangan ko hatiin. Malakas lumede na makikita mo naman, tapos yung kuan ng katawan talagang bilog siya, bilog na bilog. Paano po kayo nagdedesisyon kung aling baboy pa ang ititira pang breeder pa? Kasi dito konti lang yung kuan naman namin,
Kung kailangan lang namin magpalit, yun, nagtitingin kami. Pero ang una kong tinitingnan yung sa yung sa suso niya kung ilang pares, ganon. Tapos yung sa paa niya. Pero yun, tinitingnan ko na lang after mag-switch na ako ng grower. Kasi kahit sa mga technician, pag hindi dapat pinapakain ng grower yung gagawing inahin. Do may mga time siguro na yung iba, sabi nila, napakain na pero pabalik din sa pero dito kasi pag gusto kong gawing inahin, yung starter pa lang. Kaya ang tinitingnan ko yung sa dede niya ilang pares, kaya sa paa niya sa unahan, lalo na yung pinakaunahan kung kaya niyang suportahan, kung talagang nakatingin, nakakuan siya, hindi yung napang ganun ay nabibigatan, hindi niya kayang katawan. So ibig sabihin tay, sinabi niyo po kanina na nagbibis din po kayo sa dede niya. Ano po yung mas maganda, yung mas marami pong pares ng dede o yung mas... Sa experience ko na ganun. Kasi yung ang kwan naman natin, yung halimbawa, hindi nga natin malaman kung ito mga chapsuy ay. Kung hindi natin alam kung magandang breed nga, kaya kailangan mo ng testingin, pero yun yung ko. Dede sila. Hindi mas fit po, ay mas maganda po yung mas marami po siyang pares. Dito sa ko batay rin sa mga seminar na natin Kasi pag kasi mas at unti least po yung nagagawa po siya. at least sabi na sa yung mga technician lang kung seminar, at least 14, so 7 pairs pataas. Tapos yung sa paa kung talagang kaya niyang suportahan, Punta pa po na medyo alanganin po. dapat nakakuan talaga yung unahang kuan lang niya, di ba? May kuan sa bandang likuran niya, may kuko pa rin yun. Pag medyo mababa na yun, ayaw ko sa Ay, ganun. yun po yung sign na parang mahina. hindi po siya fit maging Kasi bibigat pa yung katawan nun yung kuan pa lang na yun na pag pumipili ako before i-switch ko sa grower, Opo. kung halimbawa magpapalit ako ng inahin ko o magdadagdag kaya gano'n. Tapos yung pangatlo, yung sa may bulba niya, kasi may mga kuan na yung pataas gano'n, meron din yung pababa, yung pinakadulo niya. Kasi sabi sa technician, pag pataas kasi mas mataas yung sa may anus niya, di ba? Pag tumaidi, parang pumupunta yung iba doon kung medyo pataas na gano'n, may naiiwan doon. Hindi po siya naibabaw. Kaya mas mataas yung chance of infection. So mas maganda po yung nakababa kayo. Yung pinakadulo niya, pababa ang turo. So paano po nalalaman tayo na kailangan na pong palitan yung isang breeder nyo pong inahin? Kasi dito, hindi ko pa na-experience kasi yung maraming parity na kwan. Pero according sa mga kwan na ko na seminar, pag kwan, kasi maximum sabi lang 8 parity, meron pang araw 10 parity. Basta maayos pa yung inahin, tapos marami pa siyang mga anak, gano'n, nasusuportahan niya yung mga anak niya. Ibig sabihin yung sa dede niya kung malakas siyang mag-produce ng kwan. Paano po nagdedesisyon po kung aling baboy po yung ibebenta or aalisin po sa herd? Pag sa patining, pag naubos na nila yung kwan, yung plan namin na halimbawa yung kasi ang last na kwan, grower, hindi kasi kami nagpipinisher dito grower. Pag naubos na nila, ito for disposal na tong butas na to, for disposal. Ang kwan ko naman, para at least yung medyo mas maliliit, baka around 3 or more days papakainin ba, baka may laki pa konti. Yung mga malalaki mo nang inuuna namin dispose. Pero normally kasi pag sinuportahan mo ng pakain yung baboy, ubos na 3.5 months, ubos na nila yung pakain na intended sa yung plan na sinusunod. Kaya
pwede na mag-dispose. Kasi ibig sabihin tayo, pag naubos po nila yung pinaka feeds na nakalaan para sa kanila, for disposal na po. Magsisimula na. Paano po pag may na-late na lumaki tayo? Yun yung pinakahuli. Opo. Yun nga, kasi pag medyo maliit naman, parang lugi yata pag sa live weight. Kaya pinapakain po. Iiwan mo na yun. Opo. Kung may for disposal na ibang butas, dun mo na. Para at least nagbabaka sakali na, baka lumaki pa. Tapos kung medyo maliit talaga siya, tuturok kami ng vitamins.